Hopefully, aton yung mga pinalangga dira sa may banwasang banate. Good morning gid sa inyo kung maayo lang gid nga pagmamari kag kun sa tiin taman kutob nga makalabot ang aton nga signal subong nga adlaw. Thank you gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa aton nga programa. Bala naton ang aton yung mga pinalangga nga mga katapos ang Bureau of Fire Protection sa naglaing-laing nga probinsya sa Iloilo. Naga-standby na subong ka syempre ang ilang mga fire chiefs ari di. ah? Lantawo natin kung aton yung mga fire chiefs, mga telegenic. We're actually live Santa Barbara Ugyon page. Santa Barbara Ugyon account. Kag live mo kita sa 16.7 DYIS FM. So DJ Jen, signalang nga kung okay na sila. So samtang nagaplastar ka pa, ang atong pinalangga nga FO4 naton Santa Barbara. Oh, picture anay anay. Picture anay kay karon kung busy nakita karon sa nga istorya naton basi malipatan na naton ang documentation. So sa mga sirs nga mga sir, pwede diri ka agi sa piyak diri oh. Pwede ka mo diri sa piyak. DJ Jen, signal lang sa akong DJ Jen kung okay na sila. Anyway, kaghapon, nagkadto kita sa opening program and parade sa aton nga second Congressional District Sports Association meet sa may Banwasang New Lucena. Ito ka namin lang, no? Actually daw, bago lang ko actually nakasunod sa auditorium sa New Lucena. Nagkambal ko ka namin isang ilang auditorium kay man kadako sa ilang auditorium. So, ito kami upod kay Eugen Rodel kaghapon sa pagsaksi man sa opening nila sa CDSA 2 meet. So, umpisa ng hampang subong adlaw. So, sa may Santa Barbara Central Elementary School, ang aton nga football. Actually, karon lawagon ta ang mga pila ka mga hampang naton dire. Nga pag patigayonon, ang venue is in Santa Barbara. Pero ang iban, syempre, mayroon kita sa venue sa may Pavia, mayroon kita sa venue sa may New Lucena, and of course, ang atong swimming sa may sports complex. Kag pila lang ka mga hinampang dire ang naka-schedule sa venue diri sa may Santa Barbara. Daw po libuto, no? Pero sige lang, tingwaan naton, basi man mayara kita sa mga field reporters o mga estudyante naton nga sa field kay hindi feelan sa amon sa mga pictures kung mayara ka mga pictures with regards sa aton nga CDSA. Nalipat ako mga namyaw sa LGU Santa Barbara sa pagpunguna sa atong pinalangga kaghalang doon nga Mayor, Honorable Mayor Dennis Professional nga ato subong sa may Manila for the League of Municipalities nila. Upod kay kaghapon upod si President Bongbong Marcos. Sige, istoryahan ta na karon. So mga League of Municipalities may sila sa meeting with the President. So kung ano blang ilang mga programa and activities sa ilang naglain-lain nga mga munisipalidad. DJ Jen, signal lang. Okay, so ari nang aton mga pinalangga, we are actually live sa may Santa Barbara Ugyon page and 106.7 DYIS FM. So, pagkilala ko lang isa-isa kay manang familiar lang sa ako ng amo niya pinalangga nga Senior Fire Officer 4 Teresa Oberang amo niya Acting Municipal Fire Marshal diri sa may Santa Barbara. So, lawagon ko lang mga sirs, ready na. Ready na sila. Oh, wala sila kayo ngayon. Live kita sa ang mga beautiful smile, ma'am. Ang mga beautiful smile natin dira. Okay, ula ko nang ipakilala. Siyempre, ang aton nga Senior Fire Officer 4, Teresa Obera, sa Santa Barbara, ang aton nga Acting Municipal Fire Marshal. Sir, good morning. Good morning, Ugyon Zoyla. Soyla, di ba kalipat ko pero niya. Lipat isa sa pangalan. Good morning, gid. Thank you gid sa sa time nga ginhatag ninyo nga para ma-interview ang nasari-sari diri nga mga municipal fire marshal sa segundo distrito, no. Then pasalamat pa kita sa aton nga manager sang DYISFN ug radio kay Sir Socaldito, no, kay Sir Boboy. Great ko na lang, no, ang aton nga pinalangga nga regional director kaya Fire Chief Superintendent Flex Berto Abrinica din sa ato na provincial Fire Marshal kaya Fire Senior Superintendent Bartolome Biliran din sa ato pinalangga mga mayor sa Santa Barbara kaya Honorable Doc Dini Superficial MD sa aton Vice Mayor sa tanan nga
mga katapo sa mga pamatay sunog no kag sa mga fire station gagaplimati sa tanan nga viewers and listeners may dayon gid nga aga sa tanan. Okay, thank you, Sir Robera. Kagsubong man ang atod nga Senior Fire Officer 3, Joe Mariti Sangrines, sang Banwasan New Lucena. Sir, good morning. Good morning, Kid Ogyon Soyla Cordero. Good morning. Madam gid nga salamat sa oportunidad nga natag mo sa amon subong. So, gusto ko lang nga tamyawon ang amon nga Regional Director, si Fire Chief Superintendent Felix Berto F. Abrenica, DEC. Sir, sa amon nga Iloilo Provincial Fire Marshal, si Fire Senior Superintendent Bartolomeo Bileran. Sir, kag gusto ko gid tamyawon ang amon nga pinalangga kag very supportive nga Mayor, Honorable Lisael Mundiar Sibelye. Kag sa amon nga Vice Mayor si Honorable Isabelo Acolyador. Sir, kag sa tanan nga mga SB members ang Municipality of New Lucena. Kag hindi ko gid malipatan ang akon nga mga personnel sa BP New Lucena personnel kay sila gid dinhi nagasupport sa aton nga programa sa amon nga station. Kag sa mga OJT student, nagpasalamat po kami kag sa akon mga kaupo diri subong Municipal Fire Marshal, madamo gid nga salamat kag mayong aga. Okay, thank you, Kid, sir, sa aton nga SF03 or 03, Joe Mariti Sangrines, sang Banwasan New Lucena. Kag subong man ang aton nga Senior Fire Officer 3, Danilo E. Eurolfan of San Miguel. Sir, good morning. Good morning, Ogyon Soyla Cordero, Ma'am Cordero. Sa management sang IS radio, no? Kag unas tanan ginatamyaw ko man ang amon nga pinalangga nga kag bago nga Regional Director, Fire Chief Superintendent Felix Berto F. Abrenica, sir. Kag sa amon mga Provincial Fire Marshal, Fire Senior Superintendent Bartolomeo Biliran, sir. Kag hindi ko gid malipatan ang amon pinalangga nga Mayor, Honorable Mayor Marina Luz S. Gracita, kag sa amon Vice Mayor Bonifacio Salapantan Jr., sir, kag sa SB members, Department Head, kag sa tanan nga pumuluyo sang San Miguel, kag sa malabutan kadya nga programa may bayan nga aga, kag sorry sa pinakauli no inatamyo ko nga ako nupod no nga Marshal sang 2nd District, may nga aga sa inyo tanan. Okay, good morning, sir, sa mga pumulo sa Banwasang San Miguel, New Lucena. Good morning good sa inyo. So, ato ni pagkilala ang ato nga Senior Fire Officer 3, Arnold Pierre Cagro of Alimudian. Sir, good morning. Good morning. Good morning, Gid, sa imo, Ogyon Suela. So, ari ang OIC sa Banwasang Alimudian, Bureau of Fire Protection. So ang amon nga akon nga ginatamyaw ang amon nga ang aton nga Regional Director, Fire Chief Superintendent Felix Berto Abrenica, DEC. Sir, good morning. Ang aton nga Provincial Fire Marshal Iloilo Province, Fire Senior Superintendent Bartolomeo Biliran, sir. And sa akon mga personnel sa Alimudian Fire Station, and to the local chief executives sa aton nga energetic supportive Mayor Ayan Kenneth Alpici o Alimudian, ang aton supportive energetic din Vice Mayor Jeffrey Alonsabi, and the member of the Sangguniang Bayan of Alimudian, Municipality of Alimudian. So pati na gid sa aton nga mga intern sa Alimudian Fire Station, maayad-ayad gid nga aga sa inyong tanan, kag salamat sa suporta. Okay, good morning, kid, sir, sa inyo dira sa Banwasang Alimudian. Kag suman Senior Fire Officer 4, Antonio Baclagon Jr. sang Banwasang Pavia. Sir, good morning. Good morning gid sa imo, Kaogyon Soyla. Ag madamo nga salamat sa ISFM 106.7 sa pag-akomoda diri sa amon. Ginatamyaw ko ang amon nga Regional Director, Fire Chief Superintendent Felix Berto Abrenica, ang amon nga Iloilo Provincial Fire Marshal,
Fire Senior Superintendent Bartolome O. Biliran, kag ang amon pinalangga nga mayor sa Pabia, Mayor Gorisita, kag ang amon nga Vice Mayor, Vice Mayor Hiroche, kag ang akon nga mga kaupod sa Pabia Fire Station, miyadayad nga aga sa inyo tanan. Ang akon nga mga kaupod nga mga Fire Marshal sang nagkalain-lain nga mga banwa sang segundo distrito mayong aga gid sa inyo tanan. Kag sa liwat, madamo nga salamat, ISFM 106.7. Thank you, Gid Sir, sa mga pabiyan homes nga nagpamati sa aton sa buong maayong agagid sa inyo. Kag suma na ato nga Senior Fire Officer 3 John Terry sa Banwa Sang Leon, represented by Fire Officer 2 Crislin Joy Gallego. Ma'am, good morning. Ma'am Kaugyon Zoila, good morning. Good morning man sa taga Palamati sang ISFM FM 106.7. Gusto ko man i-greet ang amon nga Regional Director si Fire Chief Superintendent Felix Berto F. Abranica, ang amon nga Iloilo Provincial Fire Marshal si Senior Superintendent Bartolome O. Biliran, ang ever supportive Municipal Mayor sang Leon si Honorable Maria Lina C. Holipas, mga SB members kag Vice Mayor sang Municipality sang Leon, ang mga kaupod ko sa Leon Fire Station, ang amon nga OGT. Good morning gid sa tanan. Okay, good morning, Gid Ma'am. Kag sa mga, ano tawag sa mga pumuriyo sa Banwa Sang Leon, Ma'am? Leon yan. Leon Leon. yan. Leon yan. Leon yan. Leonano. Leonano. Amo nang ko isa nang tungkol. Ano tawag sa mga kasi ano to wala ka balo ko ano tawag sa mga pumuli sa Banwa Sang Uton, si Ugtunganon, di ba? So ang ginaano ko naman, anong tawag sa mga pumuli sang Alimod yan? Alimodyanon? Okay. Amo nang inapalibaw ko sa buong. Anong tawag sa mga pumuli sa Banwa Sang Leon? Leonan. Leonanon. Okay, sige. So pag-istoryahan natin kay Manti, syempre very overwhelmed gid kami kay aton nga mga fire chief naton sa naglain-lain nga kabanwahanan diri sa may Santa Barbara. Nga nagkadto gid diri sa aton sa may radio station kay Manti nagapaabot kita Marso, and actually every year we are celebrating the Fire Prevention Month. Kag sa nagkalain-lain nga mga munisipalidad, may ara man kamo sa nagkalain-lain man yung mga strategies, di ba? For fire prevention o kung simultaneous na mga strategy nga patigayon ninyo in your municipality. Sir Obera, sir parehos lang para sir o may nagkalain yung mga strategy? For example, mga trainings natin pare-parehos lang? Actually, no, sa mga trainings, may similarity man ang kada station. Okay, actually, gakuha man kami sa mga lectures, mga paraphernalias para sa lectures sa aton nga provincial office. Pero sa mga programs and activities, so ang iba niya, iba man niya ang ilang mga approach, no? Ag depende sa area, kag sa area sa ilang banwa, no? Kag isa pa mayroon mga idealistic na mga hippie nga damo sila programs nga very effective nga gina-implement sa ila mismo nga tagsa-tagsa ka munisipyo. Okay, so mangkot ko lang kami sa may tagsa-tagsa kita ka mga munisipyo. There are times na mayara ka mo sang disagreement sa inyong local chief executive with regards sa pagpatuman sa aton nga fire prevention. May ara bala? Mangkot lang ko sa aton sa tanan-tanan nga aton nga mga pinanaga nga mga fire chiefs sa buong. May ara bala ka mga disagreements, kung wala ti okay lang, pero kung may ara ti pwede naton may baluan, kung may ara gid man mga magagmay bala naton yung mga challenges with regards sa communication with our local chief executive with regards sa pagpatuman sa aton nga mga programa and activity sa aton nga banwa. With regards sa ina nga problema, ma'am, no, kung ang activities ang aton nga Bureau of Fire Protection, usually gina-jive ginising aton nga bureau ang tanan-tanang activities nga dapat applicable gid siya sa certain municipality. Although nga national in scope ni siya, isa lang ni tanan national ning among activities sa Fire Prevention Month namon, isa ni siya ka memorandum nga ipapanaog starting sa kick-off ceremony until sa community activities sa end sa March. Ang among activities is same na tanan overall sa nationwide. Nagapari lang na siya kalay may hambal ni Sir Rivera nga may mga hippie nga duro siya sang mga ideya nga applicable sa iya nga certain municipality. Now when it comes sa LGU naman, so usually may mga disagreement nga nag-abot
when it comes sa budgeting, usually ang problema is sa budgeting, gid man. Kay we all know nga ang bureau is short kami sa budget when it comes sa activities namon. Although we have the manpower, we have the capabilities, arang among activities, so ang need na is budget. So how to implement. So dira na nagatuhaw ang usually ang problem kon wala bala ma-present in advance sa LGU, matagaan siyang appropriation nga budget. So usually dira. But in a way, small naman ang problema kay ma-overcome man kag matagaan ma-attention sa atong mga LGUs kag ma-resolve man. So sa iba na usually ang atong mga projects sa Bureau of Fire Protection is all support gid nato nga mga LGUs. Thank you very much. Oh, ask lang ko sir, kung sino sa inyo makamangkot, ang ating nga budget for fire, is it from the national government or from local nato nga government? Usually ang budget naton is it comes lang sa overall nga operations ang aton nga Bureau of Fire is may national kita nga budget. Pero kung sa mga operating expenses sa maintenance as ginapasa sang bureau sa sa LGU, regard sa kaaluan sang LGU kung pila lang ang mahatag nga budget, so amo na lang na gina-manage sang aton nga mga certain municipalities sa mga marshals naton. So ang budget nga naghalin naton sa national naton is insakto lang sa everyday nga operation sa aton nga fire station. May kamay nga mga office supplies, mga operating expenses, mga sa gas niya, but not enough na makasupport gid sa effective nga operations ang isa ka fire station in a certain municipality. So that's why it is very important gid ang support sa LGU. Kay kung wala ang support sa LGU is not effective gid kag hindi efficient ang services nga mahatag sa pumuluyo sa aton nga Bureau of Fire Protection. Okay, thank you very much, kid sir. Sino gani kita sir? Si Sir Lipano. SFO4 Antonio Baclagon from Pabia, ma'am. Si Sir Baclaban from Pabia. Thank you very much. Ngayon ko to naman naton si Sir from San Miguel. So balaan naton ngang aton nga mga activities and programs naton sa naglain-laing nga mga kabanawan is different, di ba? Naglain-laing man nga mga banwa. So ano naka-line up nga mga activities for San Miguel, sir? Good morning liwat og yun Suela no. Ang nalipitan ko gali no pa-shout out sa ako mga personnel sa San Miguel Fire Station kag sa mga OGT nga nagapamati sa buong adlaw. No, ang activities sang San Miguel Fire Station sa whole month sang March no. Ang March February 28 na siya amuni ang aton nga radio gisting. March 1 may ara kami kick-off ceremony no motorcade. Next trip paghapon sa March 1 may tree planting kami. Then sa March 3 Ananica province nga no bloodletting naton no. May sa SM City bloodletting activities. Sa March 4 may symposium kami sa Municipal Hall kay March 4 ang amon nga kami in charge sa may flag ceremony di the same time makakanta kami gamay nga lecture sa mga empleyado sa amon nga munisipyo. March 5 no may ara kami activities sa lecture sa eskwelahan kag follow up sa amon nga CEPP sa barangay San Antonio. Then March 7 same no lecture sa school kag follow up sang sa APP. Then March 10 amo na aton nga tawag nga transportation sector involvement program no sa mga tricycle mga kanda kami gamay nga lecture sa mga tricycle driver. Tapos March 11 open house. March 12 same nga no lecture sa school kag follow up sa nga CPP. March 13 no may community clean up drive. Tapos fire exit drill sa amon municipal hall no. Then March 14 no tawag naman ang feeding program ang Adapa School no may sa kinder no kanda kami feeding program. Then bombero no teacher ko bombero ko mga tapos and may symposium may road show. Then March 15 tree planting. Tapos may tree planting kita together with the second district marshal sa Liganes no? March 20 same no
lecture sa school, roadshow kag follow-up sang SPP. Tapos March 20 may father kami sa Bangko de Oro. March 23 roadshow, lecture sa school kag CEPP. March 27 community activities. That's all, ma'am. Thank you. Aba, kalabi, kaya ka damo kaya sa nadumdumaya sa San Miguel nga PFP sa ilang mga program. May halos puno bilog nga bulan, sir. Well, actually, ma'am, pareho man kami silang programa. May ginabasihan kami nga program alin sa national. Kag different approach lang sa Okay. kada station. Okay, so mga kuto naman natin, kaman syempre ang atong nga tinutuyo sa mga pagkato diri sa aton sa may ISFM. Of course, para man nga mapahibalo naton sa inyo man nga mga pumuluyo sa inyo kanilang lain nga mga munisipalidad, ang inyong mga ginapatigayon nga mga programa kag aktibidad sa inyo nga tagsa-tagsa ka mga munisipalidad. So mga kuto naton ang aton nga representante sa may unahon taray aton nga nag-iisang babae. Ang aton nga si Mama, Fire Officer 2 Crislin Joy Gallego sa Banwasang Leon. Ma'am, good morning. Anong aton yung mga activity sa Banwasang Leon? Good morning, Liwat, ma'am. Almost the same man, ma'am, kay since sa Hambali Sir Yuralfan, nakaano na siya, ma'am, bali nakaprograma, nagindi siya activities namon for Fire Prevention Month. So, i-ano ko lang, Liwat, ma'am, yara, sa March 1, amo na ang kick-off, miyara sang bloodletting, miyara kami man sang roadshow kag feeding program, creation of CFPP sa amon nga 5 targeted barangays na siya, miyara sang coastal cleanup, tree planting, miyara sang symposium kag forum, miyara man sang Barangay Olympics kag miyara kami sang high density, ma'am. Ang amo na di nga participants ang mga taga munisipyo, ma'am. Munisipyo. Tapos amo na siya community cleanup drive, ma'am. Okay, so may mga representatives and may mga program sila ya sa ilang LGU na wala sa ilang barangay. So sir, sa aton nga sa Banwasang Pavilla, the same man ba lang aton activity? Yes, ma'am. Overall, ang activities naton is the same. Kay ang program is naghalin sa among national office. So, same na ang mga activities namon. Although mga dates sila nagabag-o, may ara nga hindi applicable sa amon nga date. So, gina-adjust lang na siya. So, same mga activities until sa end sang March. Just like training. By the way, in elaboration gali isang roadshow nga ginahambal naton. Ang roadshow na siya is dira na gina-showcase ang tanan-tanan nga usually mga uniforms, mga gears, mga equipments ang aton nga ginagamit sa aton nga BFP. So gina-showcase na sa isa ka place either sa mall or sa school or sa barangay. So para makita ang aton nga mga pumuluyo kung anong ginatawag nga Bureau of Fire Protection, anong ginahimo nila, anong mga kagamitan ginagamit nila. So dira na nila makita. So sa Banwasang Alimo dyan, sir, among man? Good morning uli, Ogyon Suela. Ang sa Banwasang Alimudyan nga activity ay the same sa iban nga stations. Kapareho sa nahambal sa kanina lang. Amo man gyapon ang amon activity nga pagahimuon. Nagkakaiba lang na sila sa scheduling. Oo. So amo lang akon ma-feedback maayong aga uli. Okay, so makuto nato ng aton nga acting municipal fire marshal diri sa may Santa Barbara. Sir Rivera, sir ang aton nga mga programa, sir, parehos man lang bala? Yes, Ogyon Soyla, no, amo na ginambagan ni Sir Baclagon nga ang program activities gin-download na from national office. Pero ang iba niya nga station kung may mga amo tong ginahambal ko, may mga idealistic mga hipim sa additional sila ya, no. Para man niya nga maka-enhance man sila sa mga pumuluyo in case nagid kung mga presena, no. Ang campaign is Barangay Fire Olympic diri sa Santa Barbara. Ang paghihiwato namo niya is volunteer Fire and Rescue Olympic. Ang tanang mga volunteers ipa-join namon para at least kung ang kaso may mga conflagration, we have the force multiplier mga kabulig sa aton kag makabulig sa pumuluyo. Okay, so bala naton nga mga fire chiefs ni magluwas na kay ma'am nga nag-represent sa Banwasang Leon. So bala naton ang inyong mga strategies sa may naglain-lain nga munisipalidad, nagkalain-lain man. So ask ko lang, sir, ano ba lang mga challenges ninyo when comes to pagdumala ninyo sa inyong mga tinawo?
or mayara bala ka mga syempre mga nagapangatubang kamo sang hindi maayo or mga kaayuhan man sa inyong mga pinalangga man nga mga under mga subordinates ninyo. Anong mga challenges ninyo, sir? Usually, kung challenges kag sa mga subordinates namon is first and foremost, kung ikaw ang hepe, so ang lookout nimo is ang personnel welfare. Ang welfare sa mga personnel nga dapat conducive sa ila katama ang ilang workplace. So kinamatagaan mo sila sa insaktong workplace, ma-accommodate mo sila kag ma-address mo ang mga problema nila. Kay although ara sila sa station, malayo sila sa mga pamilya nila, may mga emotional kag personal problems sila. So they work better kung na-address mo na ang mga problems nila nga interpersonal nila nga mga problema i-address nimo so that para ma-enhance mo ila nga mga nga work output nila. So hindi man naton although nga we are here to serve bali gina-neglect namon anay amon nga family just to serve sa amon nga mga kaupod man aton mga tapo parehas nga hambal nila kuno nga we sacrifice our life just to save others. So willing kami mag-sacrifice ang amon nga personal lives, willing kami nga bayan ang pamilya just to save sang lives kag properties ng others. So ang challenges namon is kung paano namon ma-address ang mga problema sang amon nga mga personnel. Usually ang amon nga mga stations is we are very undermanned. So kulang kami katama sa personnel when it comes sa ratio and proportion sang amon nga number kag sa population sa municipality. So tama gid kami ka short katama. So makita sa ibang stations tag 7 lang kami. So hindi kami sufficiente nga maghatag sang full na mga capacity. But anyway, we can manage, gina-manage mo ng problema gid sang hipi kung paano niya ma-manage ang shortness ang iyang mga personnel when it comes sa mga activities nga ginahatag, gina-download sa amon sang national office, gina-require sa amon nga ma-accomplish namon. So that's why hambal nila easy lang ang buhay sa bumbero, ara lang sa station, mahulat sang sunog. But anyway, the real life nga ara sa sulod sang station is very stressful. Ang amon nga mga personnel makita na mga happy wala na sila kung isaga pa huway kay every time every hour may mga compliances nga gina-download ang national office. Ining amon nga mga activities sa fire prevention is strictly monitored kung accomplish mo na comply mo anong imo output. So that's why nga medyo ari kami hisitan kami sa ni ka programa namon amon ning among nga radio guesting para nga ma-reach out namon ang community para nga mas mahapos sa amon kay hindi namon tanan mahapan abi ang tanan-tanan nga obligasyon kaysa kalapad sang area nga ma-cover sa amon municipality pila na kami kabilog limited ang number sa atong fire trucks. So when it comes to responses daw tama kita short, when it comes sa personnel tama kita short. That's why amon ang isa sa mga activities namon sa ka program namon is dapat matap namon ang every barangay nga ma-educate sila todo when it comes sa fire safety and consciousness. So mabudlay ang maghambal ka nga mag-happy kag easy lang mahambal nga happy ka but ang life sang happy is very stressful gid kay ang problema niya sa station, sa budgeting, sa personnel kag ang although welfare sang personnel niya gid amo nang isa gid nga daw challenge sa isa ka happy gid ma'am. So nang ba mo sir, pito lang imo mga tinabaw. Kung pito lang imo tinawo, sino na lang bibilin sa Dubai? Di ba kung mag-respond ka mo sa mga fire call, dapat damo ka pa syempre. May driver ka, may upo ng driver mo, may ano kayo na tawag? May ano sa natawag nag-awala Yes, sa ma'am. host? Because it No, was sir, ma'am? supposed to be a 7-man frontage. Ang fire truck dapat is composed of 7 personnel gid sa isa ka fire truck. So, you need 14 gid dapat ka personnel sa isa ka fire truck kay may shifting sila. May number of days nga naga-duty sila so bulos-bulos sila. So dapat 14 gid sila dapat. Not counting pa sa imo personnel sa office kay may dapat may ara ka personnel sa office nga naga-duty in a daily basis from 8 o'clock to 5 o'clock
So dapat may ara sila. So dapat may ara ka at least minimum of 5. So 14 plus 5 dapat may 19 personnel ka na. So kung magpitoy mo nga tawo daw medyo dumabudlay gid. But some municipalities are so lucky nga generous ang ilang nga mga LGUs. So ang ato nga mga LGUs nagahatag sa mga job hires, mga job orders, kag mga casual employees nga gina-detail nila sa ato nga fire station to augment sang manpower nga kulang sa ato nga fire station. So kung may mga fire calls kita, amo na nagaupod. Kag amo gid nang isa ka trust namo nga dapat ginalabot gid namo ang mga kabaranggayanan naton nga para kung magresponde ang aton nga mga BFP members may mabulig sa ila sa barangay. Kadako gid mabulig sa aton sang mga tao sa barangay kay amo na blahambal ko hindi gid masarangan sa mga personnel lang sang BFP kulang gid katama. So as lang kung sir ka man syempre mga fire chiefs kamo ara ka mo sa may managerial level, di ba? So paano ninyo ma-ensure nga ang mga tinawag ninyo is best candidate para mangin fireman? So ang aton nga mga personnel is before na sila nga daan nagsulod sa service is gin-screen na sila todo. So may mga certain trainings na nga gin-undergo nila before sila magsulod. So may mga basic training na sila. So gin-equip na sila sa knowledge nga kinanglano nila as members ng Bureau of Fire Protection. So ang other nga mga skills na is gina-learn na nila sa station. So ang mga actual skills na gina-learn na sila sa station kag through experience na-gain na nila sa adlaw. Although kung newcomer ka hamba nila kung first time greenhorn ka pa nga bumbero, medyo may ara may kaba pa. Kaya amo nang hamba nila nga kung ara ka na sa tubang kuno sing kalayo dira mo na mapil nga kung ano kuno gali ang impyerno. Ang sunog is lain gid kung ara ka sa tubang niya gid. So may mga times nga medyo daw gapang duha-duha ka kung masulod ka or maatras ka. So gina-learn na sa aton nga mga members galing kay ara bala sa ila nga mind naka-inculcate na nga daan nga kung ang iba nagagwa halin sa sunog palagyo, kami nga mga bumbero nagapasulod. Amon nga purpose is ang amon nga unahon is dapat makasave kami, not nga kami ang isave. So although nga may mga safety precautions man kami sa amon lawas that is gained through experience and knowledge kag sa mga trainings namon, so mahambal ko ang aton nga mga BFP members is they are all equipped para mag-save sang lives kag mag-responde sa anuman nga natural man-made kag mga disasters kag conflagration nga mag-abot. So actually naman ko dito sa aton nga bag-ong Provincial Fire Marshal natin gagapon si Fire Senior Superintendent Bartolome Biliran. So naman ko naman siya with regards to this. So amangkot lang ko sa inyo sa inyo ya ano ba lang pinaka-importante? Rescue anay sa mga tao sa sulod sa building o kun patay anay sa sunog? Sino Sige, unahan ko ma'am. Unahan ko kay madugang na sila. Okay. Usually sa amon is the first is rescue. Rescue kay ang mas importante ang life sa property. So that's why sa amon kung nagakanda kami sa fire drill no, ginatagaan na sila namon ang barangay or ang mga participants sa senaryo. Makreate sila senaryo nga may call sila, may fire incident sila. So may mga instances nga ang victim is ara sa tupad gid sang kalayo, sa tupad sang kalayo. So gina-allow namo sila mag-responde kung ano nila himuon. So first and foremost ang iban himo nila is patyon daw ng kalayo. So during sa evaluation, they failed. So nga na-fail sila. Kaya supposed to be tani unahon nila na ito ang victim nga ara. I-rescue nila na ang victim before sila mag-conduct firefighting operation. So sa amon is amo ganin na una save lives then properties. That's ang amon mo to amo gina. So una gid ang save lives anay. Mas importante ang lives sa properties, ang properties ya makita pa na. Kag usually nasunog na eh. So beyond salvage na kung ano na ang mabilin amo na. But may chance pa nga ang isa ka life is ma-save mo. Ma-save mo isa ka life is very important na kag sa amon daw kanami na maka-save kami sang life. So sa iban nga hipi hatag ko may mga ila sila mga point of view. Usually amon inculcated na sa mind namon nga we have to save life. Base Then may we ara. have to save properties. Base may ara man sila sir nga different strategy sa ilang munisipalidad, sir?
Dugang ko lang ma'am kay sa among training regarding sa basic firefighting. Ang firefighting is nakatupa sa number 7, no, sa number 7 sa 10 phases of firefighting. No, tapos ang rescue is something number 3 ma'am. So ang rescue una kaysa firefighting kay may ara pa na ventilation, may ara pa na kaming overexposure antes mag conduct firefighting kay siguro manay nga antes ka mag ano ma'am basi balang yung balay bala na may mga granada o kung antes ka magparty so magsulod ka dako tapos kung maglupok ka rada ti simple ikaw nga bombero antes nga makabulig ka disgrasya ka na mama sige that's all thank you. Sino pag itang makasabat dira? Sa liwat ma'am na may yung agano. So madugang ko lang ma'am is tsakto gimana tanan ang ilang amon nga pag during sa operation una gid naton nga salbaron yang life gid naton. Kaya ara na siya sa aton nga moto nga save life and property. Bali second na yang ang property naton makita ta na inaya. Pero ang life is save tagid nga no kay ay damo pa na siya sang saulihi nga ma-achieve kung mas-save mo ang iyang property. So, damo na gani ma'am kan during sa operation, gina-size up namon anay ang area bago kami mag sang kalayo. Lantaw namon kung safe bala kung may victim dira sa sulod o kung wala. So, kung makita namon ang mga may victim, gina-priority gina namon niya nga salbaron siya. Kay amo gina ang number 1 naton nga no. Second lang na ang property. So that's all ma'am, thank you. Okay, thank you good sir. So mangkot lang ko kay man subong ara na kita sa may dry spell season, drought na kaniya Negros Occidental. And we have already experienced sa kadamo na gid nga mga fire incidents sir. Diri sa aton lamang diri sa aton sa may Iloilo sa naglain-lain man nga mga lugar diri sa may Pilipinas. So anong aton diri sa aton niya sa may segundo distrito kita tanan diba? Dili sa may segundo distrito, sir, ano ba lang aton yung mga preparasyon? Pero wala pa man sang recently ginatabo nga sunog diri sa aton, may ara bala? Sa segundo distrito, anong aton nga preparasyon para nga mapunggan naton ang mga amo sini nga mga insidente? Maayong aga uli og yun Suela. Sa party sang Banwas ang Alibudyan. Ang una naton nga ipreparar para hindi man naton ma-eliminate mahagan-hagan ang epekto sina nga makalalit nga kalayo. Una is ang kondisyon sa aton nga personnel. Ang pangalawa ang aton nga equipments, and pangatlo ang aton nga campaign drive about fire prevention. So kung makumpleto tani nga tatlo nga stages, may posibilidad nga maghagan-hagan na siya ang epekto sina nga makahalalit nga sunog. So amo lang na ang akon nga may input sa about that question. Okay. Sir, mangkot lang ko, may ara ba lang nga nagluntad nga sunog diri sa aton, which is sa inyong pagresponde ha, we're not going to talk about other places or other municipalities sa syudad sa Iloilo. May ara ba diri sa aton nga when you respond sa may fire, sir, ang may ara kita sang casualty or may ara sang failure sa pag-respond naton? May ara bala? Ask ko lang. Usually sa aton diri sa district naton wala pa sang noted sa statistics namon wala pa sang noted nga may casualty. Manghambal ka nga casualty is napatay na siya, Yes. or na dulang ya kabuhi. Kung maghambal kita nga injury, either na samadan lang siya sa fire incident. So sa aton diri sa segundo distrito wala kita sang casualty nga natabo sa aton nga mga fire incidents. So sa mga failures naton is wala magad sang failure. Usually ang failure is sa social media lang nato makita. Kay usually we are being criticized by the people around sa social media. Mahambal sila nga late ang isa ka fire station magresponde, although nga iya nagid area, but ang story sa dada behind is different man.
Just like before pero sa ginhalinan namon ni Sir Dan sa Lambunaw natabo na nga naghambal ang mga bystander nga nauna pa no ang pihak nga municipality responde sang sa dira mismo. But wala nila makita nga nakahalin na ang fire truck sang Lambunaw nga nag-refill sang tubig kag mag-abot naman ang isa ka fire truck sa neighboring nga municipality gali ulihi sa abot. So kami kung isa makakayuhom na lang. Kag sa amon nabi ma'am, kaugyon Soyla is may time element kami nga ginasunod. Nga once ma-receive namon ang alert o kon ang info nga may isa ka fire call, may certain minutes kami nga dapat malabot namon. Nga maka-pull out kami sa station, kag may certain minutes man, may certain time frame man nga dapat makalabot kami sa area sang fire incident. So kung hindi namon na ma-attain, so nag-explain man kami, nag-submit man kami sa amon nga incident report pakato sa higher office namon. So that's why nga gina-assure namon nga once nga basta may mga fire incident or any emergencies, just report to the nearest fire station, inform sang incident kay rest assured with the soonest time ara ang ato nga members sa Bureau of Fire Protection para mag-responde sa inyo nga mga emergencies. Asang ko sir masin sa sila ulit sa inyo makasabat sini. How many times ka mo sa kada tuig naga-check sa aton nga mga edifisyo para sa fire safety? How many times? Once a year? Ang aton nga ginatawag nga inspection sang aton nga mga edifices, buildings, structures is may periodic inspection kita. So maghambak kita nga periodic is once a year. Usually nagkatabo na sa during and before sang January kay may ginatawag kita nga renewal sa mga business permits. Pero may ara kita yang inspection nga depende sa iyang threat, depende sa iyang classification nga kinahanglan mo i-inspect, and also through sa reklamo man bala sang iban kung may iban nga nagakadto sa office nga magreklamo nga sir ini siya daw fire hazard di siya nga building daw so we have to conduct a special inspection to see to it kung insakto ang mga reports nga ginahatag sa aton, mga data ginahatag sa aton sa nagreklamo. So ang inspection naton is may ara kita nga lain-lain mga inspection, may ara inspection through sa application sang iyang business nga mga permits nga gina-apply, nga gina-secure sa aton nga office. So before na siya mag-grant ang mga certain permits nga pertinent sa issuance sang iyang mayor's permit is we have to conduct inspection para sa iyang fire safety sang iyang building construction. So amo nang ato mga inspection gina-conduct, so may periodic kita, may mga special inspection man kita. So ang iban nga mga hepe may ara man sila nga mga inspections nga ginahimo. So asang ko sir may ara bala diri sa aton nga mabudlay sudlon sang fire truck. May area, dili naga-mapping kamo di ba? Kina-assess ng lugar. So may ara bala diri sa aton nga mabudlay sudlon sang fire truck, may ara bala nga tion nga wala na kamo sa makuhaan sang tubig sa pagresponde ninyo sa sunog. Yes, ugyon Soyla no. May mga situation giman amo nang ganing ang purpose sang amon nga Uplan Ligtas Pamayanan nga campaign ining kuan kami no himo kami sang grupo nga SIPAG, Community Fire Auxiliary Group, kag ang CFPP, Community Fire Protection Plan. Dira na siya ang aton nga hazard mapping no, ang mga barangay nga nakadtuan na siya gina-check namon ang area no, kung ano bala kalayo ang may mga area nga hindi na masulod sang fire truck, ano kalayo ang hose nga posible nga makaabot sa pinakapunta, kay para in case ng mga configuration pag abot mo na bala mo na kung pila naka-hose ang imo nga ilatag no, kay makita naman may mga area nga mga sa mga squatters area no. Then sa hazard mapping pa dapat nato gina-check man ang mga galalaylay nga mga kuryente ni. The same time gina-check taman no, kag gina-identify ang mga posible nga source of water no, kung din ang may hydrants nga malapit, diin ang may mga bubon nga malapit, diin ang may mga creek o sapa nga pwede kuhaan sa tubig in case ng conflagration. Asan ko sir actually may nagapamangkot diri sa aton. Ano ko nung obrahon ninyo sa mga grass fire? Ay kay man syempre drought season, dry spell na kita subong. So may ara ba lang reported nga mga grass fire diri sa aton sa may probinsya sang Iloilo? Or wala?
Wala pa. Ako lang suggest regarding sa grass fire. Kaya naka-experience na ko sa una. Kaya kung pasumbitan mo na sa tubig, medyo magasto-gasto lang sa tubig ay ay ang style naman sa una, daw gina-cutting naman ma'am nga hindi na sa kasaylo sa piyak. Yun na, para nga mabantay ka na lang kagang sipi ang tubig naton pigado na. Hindi naton pag ibuwas na lang sa kalayo ang aton nga tubig para makaka-receive siya ang sa tubig pigado eh. Ang gina-style naman sa una, experience ko na sa Igbaras kay taga Igbaras ako ay kung mag-grass fire kaysa gakating kami mga ginakatingan na namon niya. Rab lang para hindi sa saylo sa piyak. Tapos bantayan na namon request ka sa tanod nga mabantay samtang kakaon sa ginakaon niya na basta maubos kay kung maubos na ang ginakaon niya mapatay man lang siya kay isa ginakating naman kung samtang kapalapit sa ikaw kapalapit ka man kating ka mga kating nga kadto sa iya tapos sugulawon mo siya bala ma'am kay kaping pagi kon kawayanan kaysa kay garlinupo ko lang kaysa ang style gamaon mo to yung mamang way pamasunog parang paggama tapos sa piyak gamaon naman parang samtang ginakaon niya nga maubos na to mauntat na lang siya sa dito sa ginggamaan mo kaya dito ka lang niya mabantay kaysa galupad mo na siya ay kisa paglakat mo wala ka lang gamay pa sa pagbalik mo dako na kasi kapag lupay ka sa ilo sa piyak oo tiyan mo lang na bantayan mo lang siya pabantayan mo lang sa tao, katingon mo lang siya para hindi na sa karapta. O, tayo trabaho. So, galay sir. Medyo trabaho. Sa mga ngayon, ayaw sang bulig sa mga tanod, sa mga pamuluyo, nga mabuligan na kami magbantay. Ay, kung saligit lang sa tubig, ubos tubig ta, pero sige man sa gyapon. O, pag hindi mabudlay, kung kawayan, bala sir, kasi syempre kung kawayan niya, taas na, di ba? So, mag-imbuwal itong kalayo, ang rarok niya. Kasi oo, galinupad na sa mo. Kasi mo na bantayan mo sa kung din sa magkadto. Kay at talig mo sa dalom na sa mga tumpok-tumpok nga ramo na sang kawayan. Ang kinakaon niya lang ng sa babaw nga bagong hulog pero ang sa dalom nga na napiin wala hindi na sa magkaon. Kaya kung saan na gano'n na sa hindi sa kaon ng kalayo ang kinakaon niya lang. Amo na nga dasig dalagan niya. So, tiya sa nakating mo na lang siya. Hindi na sa pag makating mo na siya bantayan mo lang ay kung hindi mo babantayan masaylo masagyapon kay galupad sa mong ang luparop na bla. okay. So, panog yan lang sa aton yung mga pumuli. For example, matabo, bini, no? Wala man natong ginapangay, kabay pang inti lang, di ba? Kaya syempre, may yara man yung mga lugar nga gamay ng ila, yung mga pumuluyo nga nagabulig sa ila. So, hindi man nila mahimo magkating. Kaya syempre, kung isa, duwa, lima lang kamo yan. Dasig ang pagdalagan sang kalayo, doon mabudlay nga magkating dayon. Ano ang mga isa pag naton kapanugyan, magluwa sa pagkating para mauntat naton ang grass fire, ang mga amo sila nga sahi isang sunog, sir. Panugyan ko lang parasitic tips kita. Mostly lamang alinan sang grass fire may ang una dabok, sigarilyo na muna mostly na lang panugyan lang sa mga nagapanigarilyo sa gadabok. Kung magdabok kita sa aton nga ito ang dabok bawal na subong sa aton kung basi naton sa dinar kisa nita man sila mapunggan kaya hindi naman natin sila mabantayan sa nagadabok na nga hindi mabantayan antes ka mo manutod reserve ka mo tubig tapos hindi nyo paghalinan nga wala pa mapatay ang kalayo. Siguro nyo gid nga patay ang kalayo antes yung maghalin mostly sa umabla ma'am gakaingin gapanutod isa layo na sa limlabot sang paratrak kay hindi wala krusada ti amo na antes nanda nga bayaan ang dadabok siguro nga patay gid ang kalayo. Tapos sa nagapanigirilyo, hindi sa gihaboy-haboy sa sigarilyo lang sa kundindiin, may ara ka manigiri papitik-pitik lang isa kundi tumatupa kay ang aton nga hilamon subong tama ka malamam gamay lang igano ga kudot ng dayon ng kalayo. Sa nagapanigirilyo antes niyo haboy sigarilyo patya siguro nga patay nanay. Tapos hindi lang sagi haboy bisan diin lang sa inyo sigarilyo. Asang ko sir magluwa sa kating tubig, ano pagid ang mga pamaagi para magpatay sang kalayo? Paspason ma'am paspason sa mga
sanga sa sanga sa mga kahoy nga daw damo no paspason ma'am. Hindi siya matuktan ang ginapaspas mo. Oo, Hindi paspas. matuktan sa kalayo ang ginapaspas mo. Ang labas ang labas nga daw no ipaspason naton para Hilaw. instead sang tubig no hilaw na sa nga daw paraspas kag ipaspas naton sa kalayo no nagadukot sa mga hilambon la ipaspason. So magluwas ang aton yung pagpaspaser, magluwas sa aton yung pagcutting, hindi kita kagamit sa tubig. Ano pagid? By the way, no, idugang ko lang ito lima. Sa pagpatay tayo sa grass fire, ang una natin is considered natin is ang wind direction. Ang wind direction kag ang mga palibot niya. So is possibly bala nga kung magsigi pa siya lakat ang kalayo, ang grass fire natin is may property siya bala nga ma-damage. Or anong nature bala sa grass fire, may commercial value siya bala ang grass fire nga nasunog para sa atong mga sugarcane fields, ang atong rice fields. So need naton siya nga patyon gid kay may commercial value siya no sa mga kawayanan naton. So maghambal kita nga ang problema naton is consider natin ang wind direction. So kung din pa kadtong hangin dito na siya makadto man ang sunog. So ang aton nga focus is dito lang sa kadtuan niya. So malayo-layo pagawang kadtuan niya, so dapat amo to i-eliminate na naton dito ang pwede niya makaon bala. So hawanan na naton nga when times nga malabot niya na to, ma-stop lang siya. Wala na siya sing kadtuan. So kag kun ang iyaman nga direction is pakadto man lang siya sa area nga mapatay na man lang siya, so no need na nga patyon siya naton. Kaya wala man sa commercial value. So dito kita ma-focus nga base kung may labot siya nga property. So dito kita, so para nga ma-lessen naton ang aton nga effort, ang kapoy naton, ang tubig naton, ang manpower nga mabutang mo sa. That's why amo na ang heavy kung isa ara may naga-supervise gid sa pag-conduct sang aton nga firefighting operation. Kay siya na malantaw isa-is up yan na ang aton nga incident kung ano bala ang pinaka-effective nga dapat himuon para nga mapatay na siya in the soonest possible time kag ang estimated damage niya is mas malesen. So amo nang purpose ng grass fire. Kag isa pa gid ang gina-protect gid naton nga grass fire is ining mga areas naton nga conserve bala, may ara kita nga mga areas nga mga Forest. ang mga forested, ang mga kuan sa DNR, ang mga na-declare nila na nga mga reserve, mga forest reserve naton, mga areas naton nga gin-reserve na siya kag ginalungan, so dira gid kita ga focus. Pero kung ordinary lang man nga mag grass fire nga gagmay, so usually ang aton nga fireman ginalantaw na malang nila kung may threat siya ba. Kung waay ginahulat naman lang siya, ginabantayan naman lang. So no need naman nga patyon gikanugon lang sang effort. So pabayaan na lang mapatay man lang na siya. Ang importante lang is ma-secure naton nga ang palibot niya is wala sing damage, wala sing ma-damage, wala sing properties nga ma-destroy. So amo nang aton nga mga consideration dira sa aton nga mga grass fire. Kag amo na ang isa gid namon ginapangayo is sa palibot gid magbulig gid sila. Okay. Sir, may pamangkot diri, sir, may ara bala kunong sahi isang kalayong hindi pwede gamitan sang tubig para pagpatay? Electrical. Kung sa sa tubig tapos may idugang ding akon nga upod nga hipi kay Okay. duro na knowledge nila. May mga certain nga klase sang kalayong hindi pwede gamitan sang tubig. Usually ang pinaka-common nga makita naton is ang kitchen fire. Ang kalayo wala sa nagtamaan ka init nga mantika. So ibutan naton sa aton nga pinaka layman's term. Ang mantika sa kalaha nga tamaan gid ka init. So nga nag-emit na sa sang vapor nga nag-aso na siya kag gindakop sang kalayo. So kung ma-notice nyo o gusto nyo nga mag-experiment in an open place, pakalayuhon nyo siya kag sabihan nyo sa gamay nga tubig. Ang iya nga tendency is madako pagid ang kalayo. Kay ang properties ng kalayo is tatlo siya kabilog, may fuel siya, may oxygen siya kag may heat. So ang aton nga water is ang iya nga chemical composition H2O. May hydrogen siya kag may oxygen siya. So kung gin-introduce mo na siya sa fire, ang oxygen to kauno niya pagid. Kaya ang water naton may oxygen. Kung hindi siya dako nga volume sang water ang introduce mo, mas kaunon siya kung mas madako ang fire. So kauno niya oxygen sa water, so mas madako siya. And nagabulig siya mag-spread pagid ang fire kay bangod nga mas
mas lighter ang density sang oil kumpara sa water. So ang water is mapaidalom lang. So ang aton nga oil masaka. So sa igigyapon kalayo ya. So mas may danger pa. So diri may iban ka mga klase mga metal fire pa nga ari diri introduce sa iban kay kun introduce sa tubig nagalupok siya. So diri idugang sa iban nga mga heavy man. Okay, sir? Ang madugang ko lang no, yun soila no, ang kuan ining magnesium. Kaya ang other parts ng mga parts ng makina is magnesium. Kaya naka-experience ang upod ko mga bumbiro sa unang miskrapan sila. Gina-cut nila ang kuan, cut nila ang parts ng isa kasalakyan, ang cylinder head. Through excessive heat, kumalayo siya, kaya acetylene. Then binasyan nila tubig, nag-ibwal. So, ang hinimo nila is siyempre, ang isa ka panguntra sa kalayo ang balas o kunang lupa. Gitambakan na lang nila. No, para may limit ang oxygen. Then also sa aton mismo nga cellphone, no, safety tips na lang din, no, kung ang inyong cellphone ang battery do gabusong na bloated na, pag umupi na siya, ma-produce na sa kalayo kay ang lithium flammable metals na siya. Kung through excessive heat nga grabing init makalayo na. Sa mo nang isa sa mga kalayo nga question sa aton nga viewers. So, galing sa mga atong pinalangga ang mayara sa cellphone nga naghahabok ng ilang battery. May iban daw feel nila to hindi para delikado mo. So, ano mga panugyan naton sa mga with regard sa aton bilang nga mga equipment, sir? Di syempre, kinanglan man nato ni siyang ang atong mga equipment. Kinanglan natin i-check, di ba? From time to time. Kung okay pa balang iya nga mga wiring, actually, di ko kabalo kung paano nila mag-check. So, sa aton nga mga pinalangga nga mga fireman, paano nila gina-check, sir? For example, magbisita sila, wala ba sila kato sa mga private homes, sa mga buildings, sa bala, sir, paano nila gina-check ang mga equipment sa mga buildings? So, good morning uli. So, ang sa about for safety tips sa electrical fire at home. So, kung ang balay ay old house na siya, so ang iya mga wiring is very brittle na, and the other components katulad na kapareho sa switches, outlets, breakers, or other equipment nga connected sa iyang wiring. So ang gamot sina, ang bulong sina nga para maumpaw siya, so we suggest to rewire, mapa-rewire ta, di ba, kay old house siya, kay amo na nang sitwasyon sa iyang wiring. And then when it comes to equipment, so kung parsina nga mga nahabok na nga battery sa cellphone, so it means that i-dispose na ang iyang battery or replaceable na siya. So ang sa new buildings naman, para makaiwas tayo sa electrical fire, so kung new houses or buildings, design muna, i-design, and then through computations, and katapos na design, to be installed by the professional electrician, para sigurado wala ta mga discrepancies nga matabo dira sa connection sa wiring. So kung pag-abot naman sa mga substandard, yung wiring substandard, yung circuit breaker, utility outlet, switches, dapat i-check na kag dapat di quality may ISO nga sa iyang quality control nga kuan sa signage. So ang isa pa gid nga para safety tips, yung unattended outlets, yung duro nga mga nakasaksak. So kung amo man lang na hindi na paggamiton, so unplug na lang all appliances not in use para maiwasan na. Tapos ari pa gid ang isa, do not use telephone wire as extension wire or any indoor connections except telephone use only. So amo lang na ang maidugang ko about fire safety tips sa electrical wires. Kasi may ka pa idugang, sir? Ma'am, no, in addition gali sa present ni Sir Cagro, when it comes sa mga electrical sa aton sa sulod sa panimalay bala, ini mga usually mga pinaka mas mahulas naton, mag-check sa aton nga mga electricals, mga wirings naton, is kinanglan be responsible lang kita
Pero pinaka-applicable is the first thing ato nga mga wirings bala na notice nyo na. Insulated na siyang wirings naton eh. So may duwa na siya ka line dira sa sulod nga ginatawag naton is the positive and the negative terminal. Kaya ginaagyan sang aton nga electrical current. So ang currents ng mga molecules is nagadalagan na da sila eh. So during sa process na nga nagadalagan sila, nagainit na siya. So naga-heat up na siya. So karon ng aton sini nga mga insulators, okay lang kung standard gid nga insulator kaya ang mga ginagamit nato nga wirings is standard. So ma-withstand nila ng heat. But depende naman sa mga appliances na ginagamit nyo. Kung too much ang appliances nyo ginagamit, nag-consume sa tudo. So mas duro man ang nagasulod. So ang tendency sa aton nga mga insulators, nag-init ni siya. So during sa time, sa sige-sige nga pagdalagan, sa sige-sige niya nga pag-init, may tendency nga hindi niya na makaya. So ang iya nga matabo sina is masunog lang siya, makalayo lang siya bangod sang too much heat. Kay bangod nga made up of though hard rubber na siya ang atong insulator. So kung maghumok na siya ka maglunay, makalayo lang na siya. So isa ka tip nga himo naton, from time to time we have to touch ang aton nga mga electrical wirings. Testingan nyo bala uyat, hikapon nyo kung mainit siya. Kung mainit siya, automatic ang mga devices nga nakakonect sa iya, you have to shut off. I-shut off nyo. Kag ipa-check nyo na kung diin ang fault sina. But sila may fault sina, either may mga loose. Na-notice nyo na sa aton nga mga convenience outlet. Ayun ang gina-plug nato na aton nga mga chargers, subla ka mga equipments amo na natawag nato na convenience outlet naton. So may mga time nga pag-plug mo is nag-spark siya. So nga nag-spark siya. It's because nga ang inyong equipment is basic kung grounded. Ang mga devices nga ginagamit niyo is basic grounded. Kaya supposed to be natin, pag-plug mo na siya, masulod lang na din ang kalayo, kag ang current, kag ma-circulate balik. Hindi siya mag-spark. But sino kung nag-spark, may something nga wala siya nakasulod dayon direkta. Or ang imo convenient outlet sa sulod is halog. So try to check sa inyo nga mga electrician, ipa-check ang imong outlet sa sulod halog. So i-adjuston niya malana. Or either nga kulang ka sang ground. Kung nagainit ang imong nga line, either ang imong grounding sa imong panimalay is kulang katama. So dira lang siya nagalibot-libot sa sulod, hindi iya mabalik kay wala sa sing balikan. Hindi sufficiente ang grounding element nimo nga magpabalik sa supply. So need mo na nga dapat magbutang kasi sa ka-grounding wire nga pakadto sa dalom sang duta gid para nga amo na siya ma-absorb sang iban nga current, hindi siya mag-support sa imo panimalay. So sa ato naman yung mga devices, amo na hambal ni Sir Terso kina Obera, nga you have to check sa mga cellphone naton basta gahalabok na naganibot silingon na reach siya ng iya nga maximum capacity. So in times nga sobra na gid ang load niya, makalayo siya kag ma-explode. So very responsible lang, check nyo permi ang inyong appliances, aton nga mga electric fans. Uli ang aton nga mga halinan sa hulog is overheated nga mga electrical appliances, hindi na sila mahambal nga overload na siya, nag-overheat na siya ang electrical appliances. Nasubrahan siya bala kainit. Kung sobra sa kainit, makreate na malan sa dayon sing kalayo. O tagaan sa insakto nga hangin, kaya bangod present mo lang sa palibot niya, so makalayo lang sa dayon. So from time to time, basta may mga devices kita ka appliances nga wala ginagamit, do try nga kwaon gid sa plug sa outlet. Amo lang na awas madugang ko man iba. Og yun, so ila na madugang ko. Actually kakatabo ni sa mga government offices, no? Ang mga government buildings. Kaya bala mo before ipatindog ang isa ka structure, isa ka balay gina-compute ng exact load niya. Then may spare na siya nga in case kung anong idugang nga load. Pero kakatabo, more kakatabo nga gainit ang mga linya. Kaya damo na ko experience nga kaptan mong linya ang iya from main mera siyang distribution line nga another mga tawag ni circuit breakers gainit. Kaya nga pag compute sang load amula na siya dapat ang dala. So later gadamo ang ga-consume sang load. Pues na ang gi-compute na pila lang ka aircon. Pag abot sina karon ginbahin-bahin ang isa ka business, ang isa ka establishment ka government o private man. Then mabutang man aircon, amo na siya nga nagainit. So ginahimo na lang nila sina para nga hindi likaw sa sunog, ubra lang sa isang another line, wala lang sa gakwa sa main. Experience yung man
Oo. Ang ako lang sa may balay. Na-experience ko na. Oh, naka-experience ko na gani mismo sa diri mismo sa ato. No? Na-experience ko na. Then sa Hall of Justice ang Ruas City, isang sa Ruas kanang inspeksyon kami, gainit ang iyalin niya. Yung patandog pa namon gani gainit. Kaysa una, pila lang ka kubikol ang sa hearing. Sa uli nagagmay, nagdamo ang load. So ang computed nga load pagpatindog amula na siya. So pagdugang sang load gainit. So amo nang ginatawag na later nga ma-overload masunog. Sa amon sa balay sir, ano ko lang, istorya ko lang. Mayara kami sa circuit breaker. May pandayan kami mo, pandayan plus ang garab. So may ginalapakan na sila para mapaandar sang motor. So ang kaisa magulang ko maglapak na wala nag-andar. So actually ako yung magulang electrical technician man. So ang ba niya, kung once kanya ginlapakan mo siya hindi mag-andar, so butang balon, mayara na siya sa kulot sang wiring. Nga daw, hindi na bala maayong konektado. So amo na siya gina-check niya permi. So butang mayara, hindi ko wala kabangkot sa iya kung ano na sa, nga kung mayara kami sa gamiton yung equipment sa balay, nga naka-on man, ang circuit breaker na mo sir pila naga-off. Naga-off siya, sir. Kung for example, kung mayara sa mga open bala, gulpilan siya naga-off. Wala ko balo pa ano ang klase Yes. circuit breaker. Ma'am, amo na siya ginatawag tang overload. Kaya compute ang breaker. Ng sample, no? Ang breaker mo is 15 amperes. Karon nagbutang ka dahil sang motor, rice cooker, electric pan. So pag-compute sina, ang ampere rating sang tatlo na taas ang sa 15. So matrip off na siya, matunaw. Mapisik ang breaker mo. So ang himuon mo, change ka sa mataas. Kag dagkuon mo naman ang linya mo. Ikung pa-compute mo naman sa ang ginahambal ni ang registered na electrical engineers o electrician nga lisensyado para nga sila na yung nakaintindi sang mga bagay-bagay para sa nakatugyan nga mga linya sa kuryente para dira. In addition gali no, by the way, ang ato nga circuit breaker terminology nga gingamit naton. Pero ang ginatawag nato na siya is an overload protection. So amo na siyang technical term niya nga ginabutang naton is an overload protection. So amo sa naga-protect kung overloaded ang aton nga certain nga wires. So that's why nga kinanglan aware kita kung anong protection na ginagamit naton. Dapat insakto kita. Mas better nga mas lower ang aton nga protection nga ginagamit. Because anytime nga may mga overload nga matabo sa aton nga system, sa circuit naton, is automatic matrip off siya. Mapatay siya to cut off sa dagan sang current sa aton nga wirings. So kung ang matabo, kung taas ang aton nga rating sa aton nga overload protection, bisan may mga short circuit nga natabo o kung may mga overload nga natabo sa aton nga linya, sa aton appliances, madlagan sa tugyapon sa aton nga protection, sa overload protection nato, madlagan sa gyapon, maagi lang siya gyapon kay nakabigyan na nga nubo pa, hindi pa na reach ang iyang nga safety protection niya kag mag-trip off siya. So ang tendency as an overload mo to is makalayo na lang siya, pero hindi gyapon mapatrip off ang imo nga protection kay bangod nga way pa malabot ang iyang certain daw init na siya init na siya nga nagaagi dito nga mabatyagan niya. Tapos may mga iyan ato siya nga mga element nga either nagahitad siya or kag ma-trigger niya dahil ng isa to ka device nga magpatay siya. So amo nang purpose ang aton nga overload procedure. So ang amo hambal ni Sir Robera nga kinahanglan ni pa-check gid naton sa kagpa-compute ang aton nga mga ginagamit kag kun ano nga mga sizes ang gamiton naton nga mga wiring sa aton nga household kag sa aton nga mga opisina. Okay, thank you very much kay Sir 7 minutos ang nabilihan dis magabot ang alas 12. Daw lipot na lang tinion naton. Pero last na lang sir mangkot ko. Ang mga usual naton na ginagamit sa patay sa kalayo is fire extinguisher, di ba? So, ang fire extinguisher bala naton pwede bala ni gamiton maski sa diin lang para pagpatay sa kalayo or may ara kita sa iban-iban nga sahi isang fire extinguisher sir. Og yun sila no, hindi tanan nga fire extinguisher makapatay sa klase sang fire. Kaya mo sa lecture sa Bureau of Fire Protection no, ginaklase-klase ang fire no, ang class A, sample ang class A, ordinary combustible materials, tanang masalunugod ng ordinary nga bagay, pero isang kahoy, mga papel, guma. Then the class B is the flammable liquid ka flammable gas. The class C ang energized electrical circuit, then ang class D the flammable metals. Kag ang class K para sa aton mga kitchen fires. Okay. So ang mga fire extinguishers na naman damo, may kita ang very common tayo is ning monoammonium phosphate, ang red.
red na siya, no? Kaya na patyo ng ABC fire. Ini PD. No, then ang sunod ta ang aton nga carbon dioxide, no? Carbon dioxide pwede man sa electrical, pwede man sa class B, no? Kag sa class C. Then ang isa ta is ang AFFF, ang blue color, aqueous well forming foam. Ang kaya lang na patyon ang class A kag class B fire lang, hindi sa pwede sa electrical. Kaya ang raw materials na water. So posible nga makurinti ka. No, then ang isa ang green, ang HFC, hydrochlorofluorocarbon, na siya halogenated agent na siya. Do hangin lang na siya. Liquid, no? Liquid form na siya nga pwede siya sa electrical, insulated siya. Pwede mo magamit, hindi ka makuryente. Okay, then the other is ining meron kitang yellow, no? Ang sa para sa flammable metals. Then meron man kita PRX, red man, amo na ginagamit nila sa iyan ni Jollibee dabla. Amo na sa kitchen fire, ina nakita mo nagapilit sa ila kitchen da, nga may automatic kuan sila kitchen hood suppression. Namo na siya. Then may isa pa gid siya, galing kay daw na dula na, kay very common. Ang stainless siya, pero ang sulod niya stain water lang gid siya. Gani makibot nga magamit ng pralang niya sa class A fire, galing kay dugin dula na nasa subong, pero iban nga company may ara gyapon. Stainless ang sulod niya, ang sulod niya stain water. Daw wala siya moist, daw hindi siya moist. So antes sa gali magbakal sa fire extinguisher, kinahanglan kini yung balaan no man kuno nga sahi isang kalayo yung patyon mo sa fire extinguisher nga ini. So sir, ano the best nga fire extinguisher nga makapatay sa tanan? By color kita di ba? By Ang very common ang aton nga hydrochlorofluorocarbon, ang green, kag ang red ta nga monoammonium phosphate. Galing kay may advantage kag disadvantage na sila. No, ang disadvantage ng green, mahal na siya katama times 3. No, ang disadvantage niya times 3 ang presyo, pero ang advantage niya naman pag ginamit mo siya, kuha na siya, pwede mo pa magamit liwat, no? Way sa gasungaw. Okay. Kay pag mo liquid siya eh. Then kuha na siya inang no residue na sa. Amo na mga kinalanon diri sa station nyo. Kaya mga machine nyo di mahal. Pag ginamit nyo na siya, ma'am, mapatay ang kalayo, more or less 30 seconds evaporate. Clean gina siya. Wala na sa sang residue ang bilin nga madami sa inyo machine. Ang red, barato siya, makapatay makalayo. Pero pag ginamit mo sa mga sensitive press ng mga machines nyo, mga laboratories, ang powder masulod sa mga machines nyo, mga electronics. So madamage ang mga machines. Sa mo na makita mo mga green na sa mga hospitals, ang common hospitals, mga electronics rooms, ano na siya. Okay, thank you very much kay Sir Robera. 3 minutos na gilamang nabilinti sa mga botang alas 12. So okay, wala lang kita sa tiyempo. Sir, ang pagpangagda na lang naton sa aton mga pinalangga nga mga pumuli sa tagsa naton ka munisipalidad para sa aton nga Fire Prevention Month sa bulan sang Marso. Go ahead, sir. Kung sino mauna sa inyo. Mayong tuliwat ma'am. Panomdom kayo ako sa mga taga Lusinanhon nga dapat maghalong isa sa subong kay hindi lang ang Fire Prevention Month, hindi lang siya sa para sa March ang aton nga preparasyon, no, kundi every day is a Fire Prevention Day. Amo ginang aton nga no to, so nga akon nga mahambal sa ila nga dapat sa aton nga pamalay i-observe ginaton ang daily morning naton nga obra sa balay nga pagpanglimpyo kay amo gina ang una naton nga obrahon, i-check naton ang mga wiring naton, tukay na discuss naman sang tanan, ang mga kitchen naton, mga LPG naton dak may mga leakage. Kag ang number 1 subong gid kay grabe nang init ang pagdabok naton sa aton nga palibot kag paggamit sang cigarette butts nga dapat gid naton ipatyon gid. Mula na ako matag. Dapat salamat. Go ahead, sir, ma'am. Sino ang sunod naton? 2 minutos na nabilinti sa mga botang alas 12. Kapareho sa ginhambal sa aton hipi sa New Lucena, amo man gyapon sa mga alimudyanon, akon man ginapaabot nga ang constant nga paghalong sa kadadlaw naton nga panginabuhi. Likawan ang maghaboy sa cigarette butts sa bisan lang diin nga lugar, kag ang pagdabok gyapon distansya gid sa mga edipisyo
kag siguruhon nga may tubig nga dala bago na hiwaton nga pagdabok. So para bantayan bago matapos ang kalayo, pwede na maghalin. So sa mga mabalik ta sa electrical safety, amo gyapon kung mahalin sa balay, i-close gid ang main electrical circuit breaker bago ang maghalin sa panimalay agud to malikawan ang dulot sa makahalalit nga sunog. Amo lang maayong aga. Go ahead, sir. Good morning liwat og yun Suela no. Sa trang tagpalamati sang banwa sang San Miguel sa mga taga San Miguelinhon, nagaslibra kita sang Fire Prevention Month, hindi lang sa bulan sang Marso kundi sa imo naton nga daily basis ang Fire Prevention Month. Kami nga taga Bureau of Fire nagapanundong kaninyo lang no, pero ang priority gid nga malikwan naton ang sunog ara sa aton mga pumuluyo no, kung nagahalong sila sa kalayo, kayang kalayo cause of carelessness and negligence lang, pero ang pangabay sa mga tao nga halong-halong gid sanda, gamay lang pitik sang kalayo dayon kay perti ka init na kag El Nino, halong-halong kita gid sa liwat no, taga San Miguelinhon, halong-halong kita sa kalayo kung gamay nga diferensya sa aton mga nga gamay nga diferensya sa aton nga electrical o kung sa regarding sa na-mention nila na dabok, sigarilyo no, likawan gid naton. Madugang lang ko no, ma'am sir, sa hindi lang man sa mga taga-Leons, para na lang sa tanan gid, maging extra cautious gid kita sa aton nga pangginawi sa balay, kag hindi ta pagpabayaan ang aton nga mga kandila no, nga gasigala, tapos lapit siya sa mga cloth bala, sa mga flammable cloth, mga amuna nga mga bagay, kay dasig siya dakpon sang kalayo, kag mga aton man hambal kaday sir, mga electricity naton kag ang aton nga sa kitchen ta. And then madugang lang ko nga dapat kumaga aware gid kita bala sa surroundings ta, kag sa publiko dapat kabaluman kita sang aton nga mga emergency hotlines no, dapat kabalo kita number sang kada fire station man, kay in kaso nga may emergency, dasig ta nga i-google ta pa or masala pa kung kay ano siya mo, time consuming siya mo nga maano ka pa ano gani number sang fire station. So mas mayo gid nga miara kita sa mga hotlines, miara kita emergency hotlines sa aton nga panimalay or kung sa aton man nga cellphone. Thank you gid. Sir, go ahead. Sa liwat no, sa tanan nga tagpalamati sang ISFM 106.7 sa imo kaugyon Soyla, mayong ad nga agagid sa inyo, kag madamo nga salamat sa paghatag sang chimpos pagpamati sa amon. Ang uli ko lang mapatugyan sa inyo is bear with us, help us, kag please be responsible in all your actions, kay para marikawan naton ang makahalalit nga kalayo. Ang makahalalit nga kalayo aton, ang kalayo nga useful sa aton is okay na yan. So ang aton nga bantayan lang is ang makahalalit nga kalayo. So mo to ginadaw naka-focus kita kina sa grass fire dito kita naglaway gid. But anyway, panumdumon lang naton nga may Republic Act kita nga hindi pwede ka panutod. Ang aton iyasang din nga Clean Air Act. So sa pumuluyo gini no, so hindi kita basta-basta lang nga makapanutod kung wala kita nakalisensya, kag kung wala kita gina-allow. So amo gid na ang aton nga tandaan. Pwede ka mo nga makasuhan kung may mga ma-damage nga property, kag kung manoted nga kamo ang ginumpisahan sang pagpanutod. So amo nang hamba ko bala, be responsible lang sa mga actions nga ginahimo naton. So think fire safety. Take every month and the whole year as a fire prevention month. Butang naton na sa isip naton.
Kay wala man sang kalayo nga matuhaw kung responsible kita. Ini mga damaging fires ni mga calamities ni katabo mo lang turo sa atong negligence napabayaan naton bala. So always bear in mind before maghalin sa balay, think safety. Ang safety mo kung ara ka na sagwa, dapat safe ka bala. Or ang mga butang ngin bayaan mo, ang balay mo bala safety na. So think safety first kay para ma-enjoy nimo ang imong life. Good morning sa tanan. Sir? Sa imo ug yon Soyla no sa tanan nga staff sang DYS FM ug radio, salamat gid sa time nga ginatag niyo sa amon para sa sining interview. Then ang Bureau of Protection no nagapahibalo gid nga sa March 1 no to 31 2024 ara kita sa observance of the 58th Fire Prevention Month nga may tema sa sining nga tuig sa pag-iwas sa sunog hindi ka nag-iisa. No, tandaan ta lang maging responsable kita, vigilante kita sa makalalit nga sunog kaga sa mga pumuli mag-ugyon man kita no nga para makalikaw sa sining makalalit nga sunog. Kag mga muyo kita always para mapahayo sa tanan nga sakuna sa tanan nga tion. No? Kaga isa pa ginatamyaw ko man ang mga gasakripisyo no kaga gatag sang tsimpo nga mga kababayenhan no sa bilog nga sa tagpalimati sa sining advance Happy Women's Month. So with that no mag-ugyon kita. I will make every day a fire safety day and a fire safe Santa Barbara. Salamat. Thank you very much sa ato mga pinalagang mga fire chiefs sa may naglain nga munisipalidad diri sa may probinsya sang Iloilo 2nd District. Thank you very much sa inyo. And of course, thank you kay Senior Fire Officer 2 Arnold Pierre Cagro sa Banwa sang Kalimbudian. Senior Fire Officer 3 Jo Marie Sangrines sang New Lucena. Senior Fire Officer 4 Antonio Baclagon Jr. sang Pavia Fire Station. Senior Fire Officer 3 Danilo Eurofan sang Banwa sang San Miguel. Of course, ang aton nga Senior Fire Officer 4, Teresa Obera, sang Banwasang, Santa Barbara. Thank you very much sa inyo, sir. Till next time, kasi may invite naman naman kamo. Taikban pag nato yung mga public affairs program diri sa may ISFM. So, kamo ganit sa gihapon nagpamati sa radyo opisina po sa ako nag Zoila Cordero. So, kung ko sa Tiyempo, sa ngalan sa amon nga pinalangga nga Mayor, Honorable Mayor Dennis Superficial Vice Mayor Biloy Makino, sa mga miyembro sang Guriang Bayan, sa amon nga Station Manager Ugin Buboy Sokal dito, kamsuman sa mga Santa Barbara noons. Kaya kung sa dito man kutob nga makalabot ang ating signal. So, thank you gid sa padayon ninyo nga pagpupud sa aton nga programa. So, pagkasunod na, og yun nanay kun udto pod kay, og yun Larry Diatra. So, Station Laundry sa 16.7 ISFM, Santa Barbara, Iloilo. Viva Santa Barbara!